Pamagat, ang lihim na lakas ng perlas ng silanganan. Isang estratehiyang hindi inasahan ng mundo. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, nabigla ang buong mundo sa balitang nakakuha ng supply ng langis ang Pilipinas. Paano nangyari na sa panahong kahit ang mga mayayamang bansa ay nagkakaubusan na, ang isang bansang hindi naman nagpro-produce ng sarili nitong langis ay nakasiguro ng supply na sapat para sa 3 buwan? Gaano kalaking halaga ang kanilang ibinayad? Ang katotohanan, binili nila ito sa kasalukuyang presyo sa merkado. Sa panahong ang mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya at maging ang Japan ay hirap nang makatawid sa loob ng 1 linggo, tanging ang Pilipinas lang ang matagumpay na nakakuha ng 233 milyong bariles ng langis. Bukod pa rito, lalong ikinagulat ng lahat ang balitang nakakuha rin sila ng 2.1 milyong tonelada ng naphtha. At hindi lang iyon, ang presyo ng gasolina sa Pilipinas bago patawan ng buwis ay mas mura pa kumpara sa Japan, Canada at New Zealand. Ang diplomasya at bilis ng pagkilos ng Pilipinas ay tunay na kahanga-hanga. Ang mga alok na inilatag ng kanilang special envoy ay imposibleng tanggihan. Ano nga ba ang kapangyarihan ng Pilipinas na hinangaan maging ng mga higante sa langis tulad ng Saudi Arabia, Oman, Kazakhstan at Qatar? At bakit sila pa ang itinuring na tanging solusyon? Ating ilalahad ngayon ang lihim na estratehiya ng Pilipinas na hindi inaasahan ng buong mundo. Bago tayo magsimula, kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Mabuhay ang Pilipinas! Maaaring huminto ang mga pangunahing industriya ng Pilipinas sa loob ng 72 oras. Malinaw kong natatandaan ang sandaling lumitaw ang pangungusap na iyan sa malaking screen ng Situation Room ng Palasyo ng Pangulo sa Kazakhstan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwentong personal kong nasaksihan. Sa panahong hinuhulaan ng mundo ang pagbagsak ng Pilipinas, lingid sa kaalaman ng lahat, mayroon na pala silang ginagawang hakbang. Pero bago ko simulan ang kwento, may isang bagay akong aaminin. Sa simula, minaliit ko ang Republika ng Pilipinas at iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa aking 22 taong karera. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang sumiklab ang malawakang digmaan sa gitnang silangan. Nang opisyal na magbanta ang Iran na isasara nito ang Strait of Hormuz, yumanig ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Sa isang iglap, tumalon ng mahigit $30 bawat bariles ang presyo ng langis sa buong mundo at mas matindi pa ang pagtaas sa futures market. Nag-unahan ang mga pangunahing media outlet sa paglalabas ng mga kagyat na pagsusuri at sa lahat ng artikulong iyon, iisa lang ang bansang palaging tinutukoy na nasa pinakamapanganib na sitwasyon, ang Pilipinas. Nang araw na iyon, naroon ako sa Emergency Situation Room ng Palasyo ng Pangulo ng Kazakhstan kasama ang mga diplomatiko mula sa Amerika, Japan at Europa. Pinag-uusapan namin ang mga posibleng senaryo kapag tuluyang bumagsak ang pandaigdigang supply chain ng langis at kung ano ang dapat maging posisyon ng Kazakhstan. Seryoso ang lahat mula pa sa simula. Puno ang screen ng mga chart na nagpapakita ng Energy Vulnerability Index ng bawat bansa at nasa pinakatuktok ng listahan ng Pilipinas. Isang analyst mula sa Amerika ang malamig na nagpaliwanag habang nililipat ang mga slide. Mahigit 70% ng inaangkat na langis ng Pilipinas ay mula sa gitnang silangan. Sa oras na isara ang Strait of Hormuz, sila ang unang tatamaan. Halos wala silang sariling produksyon at hindi sapat ang kanilang reserba. Posibleng sa loob lang ng ilang araw, mararamdaman na ang epekto sa kanilang mga industriya. Narinig ito ng mga diplomatiko sa silid at napansin ko ang kakaibang pagbabago sa kanilang mga mukha. Hindi iyon awa, kundi isang malamig na pagtanggap sa isang bagay na inaasahan na nilang mangyayari. Sa tabi ko, isang malaking pagtango ang isinagot ni Kenji Takahashi, ang Vice Minister for Energy Security ng Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Si Takahashi ay isang taong madalas kong makasalamuha sa iba't ibang international negotiation tables. Palagi siyang kalmado, puno ng kumpiyansa at naniniwalang ang Japan ang may hawak ng pinakamagandang posisyon sa kaayusan ng enerhiya sa Silangang Asya. Mahina ngunit may katiyakan sa kanyang boses. Nagsalita siya. Sa huli, mapipilitan ang Pilipinas na humingi ng tulong sa Strategic Petroleum Reserve ng Amerika. Iyon lang ang kanilang pagpipilian. Kulang sila sa pondo, wala silang sariling ruta ng kalakalan, at wala silang matatag na network sa diplomasya ng enerhiya. Sa krisis na ito, mahihirapan silang makatawid ng walang tulong mula sa iba.
Nagpalitan ng tingin ang ilang diplomatiko sa silid. Kahit hindi binigkas, ramdam ang kanilang pagsang-ayon. Maging ako ay hindi nalalayo ang pananaw. Para sa Kazakhstan, ang Pilipinas ay isang bansang may kahanga-hangang kakayahan sa manufacturing at teknolohiya. Ngunit sa larangan ng diplomasya ng enerhiya, halos wala silang bigat. Ang Amerika, Russia, China at Japan ay ilang dekada nang bumubuo ng kanilang mga alyansa at supply networks. At sa tuwing may krisis, ang mga ugnayang ito ang nagpoprotekta sa kanila. Mula sa simula, tiningnan kong hindi makatotohanan na makikipagkumpetensya ang Pilipinas nang mag-isa sa entabladong ito. Iyon ang malamig at propesyonal na pagtatasa na nagmula sa aking 42 taong karanasan. Pagkatapos ng pulong, nagkaroon kami ng maikling pag-uusap ni Takahashi sa pasilyo. Nananatili ang kanyang kalmadong ngiti. Ang krisis na ito ay isang magandang pagkakataon para sa Japan. Kailangan lang nating maunang makuha ang supply mula sa Kazakhstan. Ang Pilipinas, ni hindi pa nga nakakarating ang kanilang negotiation team, sabi niya na may kasamang bahagyang tawa. Tumango na lang ako. Ang Japan ay nakapagpadala na ng kanilang mga emergency negotiation team sa Kazakhstan at Azerbaijan at maging ang Amerika ay gumagamit ng mga di-opisyal na channel para pilitin ang Kazakhstan na unahin ang supply para sa Japan. Sa pulong, halos hindi nabanggit ang Pilipinas. Mula sa simula, hindi sila itinuring na isang katunggali at hindi iyon naging kakatwa para sa amin. Nang hapong iyon, isang hiwalay na pulong ang ipinatawag sa loob ng Ministry of Energy ng Kazakhstan. Mabigat ang atmosfera sa silid. Ang mga opisyal na may pagkiling sa Russia ay nagsimulang magtaas ng boses na parabang hinihintay nila ang pagkakataong ito. Masyado pang maaga para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Pilipinas. Maaaring maging sensitibo rito ang Russia at hindi pa natin napapatunayan kung may kakayahan ba talaga silang tuparin ang isang pangmatagalang kontrata. Ang Japan ay isang matatag na partner sa loob ng maraming dekada at nag-aalok sila ng magagandang kondisyon ngayon. Bakit pa tayo sasabak sa isang bagong panganib? Karamihan sa mga naroroon ay sumang-ayon. Sa simula, inisip kong makatwiran ang kanilang sinasabi. Ang diplomasya ng enerhiya ay hindi isang laro kung saan nananalo lang ang mayayamang bansa. Ang mahalaga ay ang impluensyang geopolitikal, ang tiwalang binuo sa loob ng mahabang panahon, at ang katatagan na tuparin ang kontrata kahit sa gitna ng krisis. Sa mga pamantayang ito, ang Japan ay isang subok na partner, habang ang Pilipinas ay walang maipakitang kasaysayan na makakatugon sa mga pamantayang iyon. Ngunit sa puntong iyon, isang opisyal mula sa Office of the President ang mahinang nagsalita. Nakatanggap kami ng kahilingan mula sa panig ng Pilipinas na magpapadala sila ng isang high-level special envoy. Hindi lang daw simpleng pagbili ng langis ang kanilang layunin, kundi isang alok para sa isang strategic partnership. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa silid, at ang pumuno sa katahimikang iyon ay pangungutya. Ang terminong strategic partnership ay madalas gamitin sa diplomasya, ngunit kung walang konkretong paghahanda, ito ay isa lamang hungkag na salita. Inisip ko na isa lamang itong formalidad na pagpupulong at hindi nito gaanong maaapektuhan ang daloy ng negosasyon pabor sa Japan. Ngunit kinabukasan, ang lahat ng inaasahan ko ay nagkamali. Dumating ang special envoy ng Pilipinas isang araw bago ang nakatakdang schedule. Iyon pa lang ay isa ng senyales. Ngunit hindi ko pa lubos na naunawaan ang kahulugan noon. Pagpasok pa lang sa negotiation room, iba na ang pakiramdam. Ang delegasyon ay pinamumunuan ng isang special envoy mula sa Office of the President kasama ang mga matataas na opisyal mula sa Department of Energy, mga ehekutibo mula sa malalaking kumpanya ng langis at mga eksperto sa shipping at logistics. Hindi ito isang simpleng grupo na naparito para pumirma ng kontrata sa pagbili ng langis. Ang bigat at antas nito ay ibang-iba. Inilatag ng Japan ang isang maikling dokumento na naglalaman lamang ng mga presyo at paraan ng kagyat na pagbabayad. Ngunit ang mga dokumentong inilatag ng Pilipinas ay nasa ibang level. Ito ay isang komprehensibong package strategy na kinabibilangan ng plano para sa pag-iimbak ng langis, kakayahan sa pagrerepina, pagsusuri sa mga ruta ng transportasyon, disenyo ng pangmatagalang kontrata, at mga hakbang para masiguro ang supply sa oras ng emergency. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin sa loob ng silid, at nang magsalita ang special envoy sa isang mahinang boses, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng panlalamig sa aking likuran.
Kaya naming magdisenyo ng isang ganap na bagong supply chain mula sa simula, kasama na ang mga alternatibong ruta na hindi dadaan sa Strait of Hormuz. Magkasama nating bubuuin ang isang istruktura kung saan hindi mapuputol ang supply ng langis, gaano man lumala ang krisis. Biglang tumahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, nakita kong nanigas ang ekspresyon sa mukha ni Takahashi ng Japan. Ang Pilipinas ay hindi lang naparito para bumili ng langis. Sinasabi nilang handa silang muling idisenyo ang buong supply chain mula sa umpisa. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba na hindi ko pa naramdaman kailanman. Maging ang diplomatiko ng Amerika ay huminto sa pagsusulat at tahimik na nakinig sa sinasabi ng kinatawan ng Pilipinas. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pulong, isang lalaki ang tahimik na lumapit sa akin. Siya si Abdullah Al-Saud, ang Director for International Cooperation ng isang state-owned energy company sa Saudi Arabia. Isa siyang veterano sa larangan ng international energy negotiations at isang taong iginagalang ko dahil sa kanyang matalas na pananaw. Tumingin siya sa paligid at bumulong. Ang Japan ay nagdala ng pera at ang Amerika ay nagdala ng impluensya. Huminto siya sandali at idinagdag, pero ang Pilipinas, nagdala sila ng kinabukasan. Ang maikling pangungusap na iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pagbalik ko sa aking hotel, sa unang pagkakataon, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Ang plano ko lang sana ay tingnan ang mga pangunahing datos. Ngunit nang makita ko ang ilang numero, natigilan ako sa harap ng screen. Ang Pilipinas ay mayroon ng 9 na oil stockpile bases sa buong bansa. Ang kabuuang kapasidad ng imbakan ay umaabot sa 146 milyong bariles. Ito ay isang sistematikong infrastruktura na binuo ng gobyerno sa loob ng ilang dekada. Partikular, ang kanilang pasilidad sa Bataan na itinayo sa ilalim ng lupa ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, ang Pilipinas ay hindi isang bansang kumikilos lang kapag sumabog na ang krisis. Sila ay isang bansang ilang dekada nang naghahanda para sa sandaling ito. At ngayon pa lang ako nagsisimulang maunawaan kung gaano kalalim ang kanilang paghahanda. Halos mag-umaga na ako sa pag-aaral ng mga datos ng gabing iyon. Hindi ko mapigilan ang aking sarili habang mas malalim kong sinisiyasat ang bawat detalye. Matapos maranasan ang matinding epekto ng oil crisis, ilang dekada na ang nakalipas, sinimulan ng Pilipinas na buuin ang kanilang sistema para sa pagtugon sa krisis sa enerhiya. Ang katotohanang sila ay isang bansang walang sariling yaman ay isang kahinaan, ngunit sa pagharap nila sa kahinaang iyon, nakabuo sila ng isang mas matatag na sistema ng paghahanda. Pinalawak nila ang kanilang mga imbakan, pinalakas ang kanilang kakayahan sa pagrerepina at pinalawak ang kanilang mga ruta ng supply sa loob ng maraming taon. Ang kumpiyansang ipinapakita ng Pilipinas ngayon ay hindi biglaang lumitaw. Ito ay resulta ng mga dekada ng paghahanda na nagbunga sa sandaling ito. Sa simula, inakala kong maswerte lang ang Pilipinas na nakakuha ng ilang kontrata. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga datos, unti-unti nang hina ang paniniwalang iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang umaasa sa swerte. Sila ay isang bansang matagal, tuloy-tuloy at tahimik na naghanda. Ang pagtanggap sa katotohanang iyon ay hindi naging komportable para sa akin sa simula. Bilang isang eksperto sa diplomasya ng enerhiya, matagal kong binaliwala ang Pilipinas. Kinabukasan, nag-ayos si Takahashi ng isang hapunan kasama ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno ng Kazakhstan. Malinaw na idinisenyo ang atmosfera para pumanig sa Japan. Sa buong hapunan, binigyang diin ang matagal ng tiwala at katatagan ng Japan bilang kasosyo sa kalakalan, at ang mga opisyal ng Kazakhstan ay tumatango sa isang magiliw na kapaligiran. Ngunit biglang sinimulan ni Takahashi na banggitin ang Pilipinas. Kalmado ang kanyang boses, ngunit malinaw ang kanyang intensyon. Magaganda ang mga sinabi ng Pilipinas kahapon, ngunit ang salita at ang kakayahang isagawa ito ay magkaibang bagay. Kulang ang Pilipinas sa mga pasilidad ng imbakan, kaya hindi nila kayang hawakan ang dami ng langis na kanilang kinukuha. Kahit na ipinakita nila ito bilang isang package deal, kung titingnan mong mabuti, maaaring isa lamang itong hungkag na pangako. Ilang tao sa mesa ang bahagyang tumango. Sa sandaling iyon, mahinahon akong nagtanong, hindi ba't mayroon ng kapasidad ang Pilipinas na mag-imbak ng 146 milyong bariles?
Saan po nanggaling ang impormasyong kulang sila sa pasilidad? Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa mesa. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Takahashi. Mabilis niyang iniba ang usapan. Ngunit sa maikling sandaling iyon, malinaw kong naramdaman, ang diplomatiko ng Japan ay naninira sa Pilipinas nang walang batayan. At naunawaan ko na hindi iyon nagmumula sa kumpiyansa, kundi isang atake na nag-ugat sa pagkabalisa. Pagkatapos noon, hindi na muling nabanggit ang Pilipinas sa hapunan. Tila may nagdeklara na ito ay isang bawal na salita at ang usapan ay naging formal na lamang muli. Ngunit sa buong oras na iyon, hindi ko maalis ang hindi komportabling pakiramdam. Alam ko na ngayon na mali si Takahashi. Gabi na nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Robert Haynes, ang US Special Envoy for Middle Eastern Energy Affairs. Mas gusto niya ang mga di-opisyal na pagpupulong kaysa sa mga formal na kumperensya. Alam niya, mula sa kanyang matagal na karanasan, na sa mga ganitong pagkakataon lumalabas ang mga tapat na usapan na siyang tunay na nakakapagpabago ng laro. Pagkaupo pa lang namin agad siyang nagsalita, "Alexi, hindi natin dapat minamaliit ang Pilipinas." Natigilan ako sa hindi inaasahang sinabi. Hindi ko inakala na bibigyan ng Amerika ng mataas na pagtingin ang Pilipinas. Kalmado siyang nagpatuloy. Ang Pilipinas ay hindi lang sinusubukang kumuha ng langis ngayon. Nilalayon nilang bumuo ng isang kumpletong sistema. Mag-iimbak, magre-repina, at muling mag-export ng langis. Kung magtatagumpay sila, ang Pilipinas ay magiging energy hub ng Timog Silangang Asya. Maging ang mga bansang nagpro-produce ng langis sa gitnang silangan ay titingnan sila hindi bilang isang simpleng mamimili, kundi bilang isang strategic partner. At sa mahinang boses, idinagdag niya, kapag nangyari iyon, hindi na maaaring baliwalain ng Japan at maging ng Amerika ang Pilipinas. At iyon ang kinababahala namin. Nakaramdam ako ng kakaibang pagkabigla habang pinapakinggan siya. Hindi pinupuri ng Amerika ang Pilipinas, kinakabahan sila. Sa loob ng 22 taon kong karera, natutunan ko kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang makapangyarihang bansa ay nag-aalala sa isa pang bansa. Nangangahulugan iyon na ang bansang iyon ay naging isang puwersa na hindi na maaaring baliwalain. Hindi nag-aalala ang mga makapangyarihang bansa sa mga bansang bumabagsak. Nag-aalala sila sa mga bansang umuunlad, sa mga bansang sumusubok na baguhin ang laro. Pagbalik ko sa aking hotel, matagal kong pinag-isipan ang mga salitang iyon. Kung ganito na ang pag-aalala ng Amerika, tiyak na mas malaki at mas komplikado ang plano ng Pilipinas kaysa sa aking inaakala. Kinabukasan, formal na iprinisenta ng delegasyon ng Pilipinas sa negotiation team ng Kazakhstan ang mga detalyadong dokumento tungkol sa kanilang Bataan Petroleum Stockpile Base at Refinery Cluster. Muli akong namangha sa mga datos na inilatag sa conference room. Ang Bataan ay hindi lamang isang daungan na may mga tangke ng imbakan. Ito ay isang dambuhalang pasilidad na itinayo sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng paghuhukay ng ilang metrong lalim sa mga bato at granite at direktang konektado sa mga world-class na refinery sa pamamagitan ng mga pipeline. Ang mga imbakan sa ilalim ng lupa ay idinisenyo para makayanan ang anumang panlabas na pag-atake at mas matipid kumpara sa mga pasilidad sa ibabaw ng lupa. Mahinahon na nagpaliwanag ang Special Envoy. Kung iimbakin ninyo ang langis ng Kazakhstan sa Bataan sa oras ng krisis, ang Pilipinas ang magkakaroon ng prioridad sa paggamit nito. Ngunit sa normal na panahon, magbibigay kami ng ligtas na imbakan kasama na ang serbisyo ng pagrerepina. Ang ibig sabihin, hindi lang namin iimbakin ang inyong langis, kundi gagawin namin itong isang produkto na may mas mataas na halaga. Tumahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, nagsimulang lumabas ang ibang klaseng reaksyon mula sa negotiation team ng Kazakhstan. Isang opisyal ang maingat na nagsabi, hindi ito isang simpleng export contract. Binibigyan nito ng bagong paraan para kumita ang langis ng Kazakhstan. Ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na kislap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko sa aking harapan ang posibilidad na ang Pilipinas ay maaaring maging isang energy value-added hub, hindi lang isang bansang bumibili ng langis. Ang Japan ay nag-aalok ng pera. Ang Amerika ay gumagamit ng impluwensya. Ngunit ang Pilipinas ay nag-aalok na magkasamang magdisenyo ng isang bagong istruktura ng kita. Doon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanilang alok. Ngunit ng gabing iyon, muling naging komplikado ang sitwasyon. Ang mga opisyal na may pagkiling sa Russia sa loob ng palasyo ng Pangulo ng Kazakhstan ay malakas na tumutol.
Simple at direkta ang kanilang lohika. Kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, hindi ito magugustuhan ng Russia. Huwag nating kalimutan na malaking bahagi ng ating mga pangunahing ruta ng export ay dumadaan pa rin sa Russia. Kapag ginipit o isinara ng Russia ang mga rutang iyon, tayo ang direktang maaapektuhan. Hindi iyon isang simpleng pananakot. Sa katotohanan, malaking bahagi ng mga ruta ng export ng langis ng Kazakhstan ay dumadaan sa Russia at kung gugustuhin ng Russia, madali silang makakapagbigay ng direktang pressure. Muling lumamig ang atmosfera ng negosasyon. Maging ako ay nanghina sa harap ng pressure na iyon. Bilang isang energy consultant, hindi ko maaaring balewalain ang mga geopolitical risks. Ngunit may isang eksena na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, ang imahe ng Special Envoy ng Pilipinas habang inilalatag niya ang mga dokumento sa pulong. Hindi siya kailanman nagtaas ng boses at hindi niya kailanman sinubukang galitin ang kabilang panig. Ngunit ang bawat dokumentong kanyang inilalabas ay mas konkreto kaysa sa alok ng anumang bansa at mas nakakapit sa realidad kaysa sa anumang lohika. Isang pangungusap niya ang patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ang krisis ay nagiging pagkakataon lamang para sa mga bansang handa. Nang gabing iyon, matagal kong tiningnan ang satellite images ng Bataan Stockpile Base at ang layout ng mga refinery. Ang Pilipinas ay hindi bumibili ng langis. Nagdidisenyo sila ng isang bagong kaayusan sa enerhiya at ngayon ko lang lubos na naunawaan na ang planong iyon ay binuo, linya por linya, pahina por pahina, sa loob ng ilang dekada. Nagsimula akong makumbinsi, ang Pilipinas ay hindi bumibili ng langis, gumagawa sila ng isang bagong kaayusan. Habang nagpapatuloy ang negosasyon sa Kazakhstan, nakakuha ako ng isang hindi inaasahang impormasyon mula sa aking network sa gitnang silangan. Ang Special Envoy ng Pilipinas ay hindi lamang nasa Kazakhstan. Sa parehong oras, may mga matataas na opisyal din mula sa Pilipinas na nakikipag-ugnayan sa Saudi Arabia, Oman at Qatar. Sa simula, inakala kong mali ang impormasyong natanggap ko. Ang estratehiya ng isang bansa na sabay-sabay na makipag-ugnayan sa iba't ibang rehiyon para pag-ibayuhin ang kanilang supply chain ay karaniwang ginagawa lamang ng mga bansang may malawak na infrastruktura sa diplomasya tulad ng Amerika o China. Ngunit ginagawa ito ng Pilipinas. Ang Japan ay nakatuon lamang sa supply mula sa Kazakhstan, habang ang Amerika ay abala sa pamamahala ng pangkalahatang sitwasyon sa gitnang silangan. Ngunit ang Pilipinas ay tahimik na pinag-uugnay ang gitnang silangan, gitnang Asya, mga pasilidad sa pag-iimbak at shipping sa iisang operasyon. Nang malaman ko ang katotohanang iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, hindi ito isang simpleng negosasyon. Ito ay isang giyera na nangangailangan ng bilis at isang giyerang sabay-sabay na isinasagawa sa iba't ibang larangan. Nang humingi ako ng kumpirmasyon mula kay Abdullah Al Saud, ang diplomatiko mula sa Saudi Arabia, bahagya siyang ngumiti at tumango. Ang Pilipinas ay hindi rin nag-alok sa amin ng isang simpleng pagbili. Nagdala sila ng isang package deal na kinabibilangan ng imbakan, pagrerepina, muling pag-export at seguridad. Sa totoo lang, nagtaka rin ako sa simula. Hindi ko inakala na ganito kahanda ang Pilipinas. Huminto siya sandali at idinagdag, ngunit nang makita ko ang kanilang mga datos, nagbago ang pananaw ko. Ang Pilipinas ay tila hindi isang bansang bumibili ng langis, kundi isang bansang namamahala sa krisis. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Isang bansang namamahala sa krisis. Sa loob ng 22 taon kong karanasan sa diplomasya ng enerhiya, hinati ko ang mga bansa sa dalawang kategorya, mga bansang may langis at mga bansang bumibili ng langis. Ngunit ang Pilipinas ay nagsimulang magmukhang isang bansa na hindi akma sa alinman sa dalawang kategoryang iyon. Samantala, gumanti ang Japan. Huli nang napansin ni Kenji Takahashi ang mga galaw ng Pilipinas at nag-alok siya sa Kazakhstan ng mas mataas na presyo at mas mabilis na pagbabayad. Sa negotiation table, itinaas niya ang kanyang boses. Masyadong mataas ang dependency ng Pilipinas sa gitnang silangan, kaya't hindi sigurado ang kanilang pangmatagalang kontrata. Kahit na abala sila ngayon sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lugar, ang tunay na problema ay kung kaya ba nilang ligtas na dalhin ang langis na kanilang nakuha. Kung magkaproblema sa transportasyon, lahat ng kanilang plano ay magiging walang silbi. Sa loob ng silid, muling nagsimulang mag-alinlangan ang mga opisyal ng Kazakhstan. Muling umusbong ang mga boses na nagsasabing mas matatag na pagpipilian ang Japan.
Maging ako ay nag-alinlangan sandali. May lohika sa sinabi ni Takahashi na hindi maaaring balewalain. Kahit makuha ang langis sa pamamagitan ng kontrata, kailangan pa rin itong isakay sa barko at dumaan sa mga lugar na may digmaan para magkaroon ng halaga. Sa harap ng realidad na iyon, tapat kong inamin na nagkaroon ako ng duda kung gaano katotoo ang plano ng Pilipinas. Ngunit sa sandaling iyon, ang delegasyon ng Pilipinas ay hindi man lang natinag. Tahimik na naglabas ng isang bagong dokumento ang Special Envoy. Lahat ng mata sa silid ay napako roon. Iyon ay ang plano para sa ligtas na paglalayag ng 26 na barko ng Pilipinas at mga simulation data para sa alternatibong ruta sa Red Sea. Nang una kong makita ang mga dokumentong iyon, natulala ako. Hindi iyon isang simpleng mapa ng ruta. Ito ay isang kumpletong plano na kinabibilangan ng oras ng paglalakbay ng bawat barko, mga mapanganib na lugar, alternatibong daungan, posibilidad ng kooperasyon sa hukbong dagat ng iba't ibang bansa, at maging ang mga plano para sa insurance. Kalmado na nagpaliwanag ang Special Envoy. Walang silbi ang langis kung nakuha mo man ito pero hindi mo maihatid. Inihanda na namin maging ang aspetong iyan. Kahit na isara ang Strait of Hormuz, may mga alternatibong ruta sa Red Sea at Arabian Sea at pumayag na ang Oman na tulungan ang mga barko ng Pilipinas na ligtas na makadaan. Sa sandaling iyon, tahimik na tumango ang diplomatiko mula sa Oman. Kinumpirma rin ng panig ng Saudi Arabia na maaari silang magbigay ng priority docking slots para sa mga barko ng Pilipinas. Ganap na nagbago ang atmosfera sa silid. Ang Japan ay nagsasalita tungkol sa presyo, ngunit ang Pilipinas ay nagsasalita tungkol sa kung paano maihahatid ang langis hanggang sa dulo. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong mas makatotohanan ang Pilipinas kaysa sa Japan. Sa isang negosasyon, hindi ang nag-aalok ng mas mataas na numero ang nananalo, kundi ang may kakayahang isakatuparan ito hanggang sa huli. Pagkatapos nito, muli akong ipinatawag ng US Special Envoy na si Robert Haynes. Mas mabigat ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Masyadong mabilis ang pagkilos ng Pilipinas. Kung sinusubukan nilang pag-ugnayin ang Kazakhstan, Saudi Arabia, Oman at Qatar ng sabay-sabay, hindi na ito isang simpleng negosasyon para sa supply chain. Nagsalubong ang kanyang mga braso habang nagpapatuloy. Ang Pilipinas ngayon ay sinusubukang kontrolin ang buong supply chain. Ang kanilang panghuling layunin ay maging energy hub ng Timog Silangang Asya gamit ang kanilang Bataan stockpile base at mga refinery. Kung mangyari iyon, hindi lang ang Japan, kundi maging ang impluensya ng Amerika sa rehiyong ito ay maaaring mabawasan. Habang pinapakinggan ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Kahit na mula sa bibig ng isang Amerikanong diplomatiko, malinaw ang pag-aalala sa kanyang boses. Sinusubukan ng Amerika na pigilan ang Pilipinas. Ngunit sa kakaibang paraan, habang mas nag-aalala ang Amerika, mas lumalaki ang tingin ko sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, naisip ko, natatakot ba maging ang Amerika sa Pilipinas? Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Abdullah Al-Hassan. Pagkaupo pa lang niya, maingat siyang nagsalita. Nag-alok ang Japan sa amin ng mas malaking pera. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Muli siyang nagsalita. Ngunit ang Pilipinas ang bansang pinakaligtas na makakapag-ingat sa aming langis. Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang sumunod niyang ibinunyag ay mas nakakagulat pa. Pinag-uusapan na sa loob ng Saudi Arabia ang posibilidad na direktang gamitin ang Bataan stockpile base ng Pilipinas. Kung iimbakin namin ang aming langis sa Pilipinas, maaari namin itong maibenta ng ligtas kahit sa gitna ng krisis at maaari pa naming iparepina para maibenta sa mas mataas na halaga. Para sa amin, ito ay isang mas kapaki-pakinabang na istruktura kaysa sa simpleng pag-export ng langis. Natulala ako nang marinig ko iyon. Hanggang ngayon, ang tingin ko sa Pilipinas ay isang bansang sinusubukang kumuha ng langis. Ngunit sa isang iglap, ganap na bumaliktad ang sitwasyon. Ang mga bansang nagpro-produce ng langis ang nangangailangan sa Pilipinas. Nagsimula silang ituring ang Pilipinas hindi bilang isang bansang bumibili ng langis, kundi bilang isang bansang pinakamahusay na humawak ng langis. Nang gabing iyon, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko, marahil ang Pilipinas ay hindi biktima ng krisis, kundi ang magiging tagumpay pagkatapos nito. Nang magsimulang umusad ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Kazakhstan, direktang kumilos ang Russia.
Nagpadala ng opisyal na babala ang mga kinatawan ng isang Russian energy company sa gobyerno ng Kazakhstan. Ang pagpapalawak ng export sa Pilipinas ay maaaring makaapekto sa mga daungan ng Russia at sa mga kasalukuyang pipeline. Sana'y pag-isipan ninyong mabuti. Bagamat magalang ang pananalita, mabigat ang pressure na dala nito. Agad na tumutol ang pro-Russia faction sa loob ng Kazakhstan. Kumikilos na ang Russia. Kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, malalagay sa panganib ang ating mga pangunahing ruta ng export. Ang Japan ay isang bansang tahimik na nagbabayad lang. Bakit pa tayo sasabak sa isang geopolitical risk? Malaki ang bigat ng mga salitang iyon sa loob ng silid. Kung iisipin ang realidad ng istruktura ng export ng langis ng Kazakhstan, ang reklamo ng Russia ay hindi isang simpleng pananakot. Muling lumamig ang atmosfera ng negosasyon. Maging ako ay muling nakaramdam ng kaba. Gaano man kahanda ang Pilipinas, duda ako kung kaya nilang harapin maging ang Russia variable. Hindi pinalampas ni Takahashi ang pagkakataong ito. Nag-alok siya sa Kazakhstan ng mas mataas na presyo at advance payment bilang kanyang huling pag-atake. At sa isang pribadong pag-uusap, sinabi niya sa akin, "Alexei, maging tapat tayo. Sa huli, kapag tumagal ang krisis, mapipilitan ang Pilipinas na sumunod sa Amerika. Mahihirapan silang panindigan ang isang kontrata ng mag-isa. Sa sitwasyong ito kung saan kumikilos na ang Russia, hindi makakabuti para sa Kazakhstan na patuloy na kumapit sa Pilipinas." Kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng pagmamadali na hindi ko narinig dati. Nag-alinlangan ako sandali. Mayroon siyang punto na mahirap balewalain. Ngunit patuloy na bumabalik sa aking isipan ang imahe ng delegasyon ng Pilipinas. Kahit na kumakalat na ang balitang kumikilos na ang Russia, nanatili silang kakaibang kalmado. Walang bahid ng pagkabalisa o pagmamadali. Tila ba inaasahan na nila maging ang sitwasyong ito. At ang baraha na inilabas ng Special Envoy sa pulong sa palasyo ng Pangulo ng Kazakhstan ay ganap na lumihis sa inaasahan ng lahat. Naglatag siya ng isang bagong alok na higit pa sa simpleng pagbili ng langis. Ito ay isang pangmatagalang modelo kung saan iimbake ng langis ng Kazakhstan sa Bataan, irerepina sa mga pasilidad ng Pilipinas at muling i-export sa merkado ng Asya. Kasama rito ang isang package deal na kinabibilangan ng kooperasyon sa mga kumpanya ng shipbuilding ng Pilipinas, paglilipat ng teknolohiya sa pagrerepina at pangmatagalang joint investment. At sa huli, sinabi ng Special Envoy, ang Pilipinas ay hindi isang bansang bibili lang ng langis ng Kazakhstan. Ang Pilipinas ang magiging bagong daan para sa Kazakhstan na makalaya mula sa pagiging dependent sa Russia. Ganap na nagbago ang hangin sa silid. Ang Japan ay nag-aalok ng pera, ngunit ang Pilipinas ay nag-aalok na magkasamang buuin ang istruktura ng industriya sa hinaharap. Maging sa loob ng Kazakhstan, nagsimulang marinig ang mga bulungan. Kung ganito, hindi na ito isang simpleng kontrata sa pagbili, kundi isang national strategic partnership. May isang mahinang nagsabi, "Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong mas malayo ang tingin ng Pilipinas kaysa sa Japan." Habang ang Japan ay nagsasalita tungkol sa isang transaksyon, ang Pilipinas ay nagsasalita tungkol sa istruktura 10 taon mula ngayon. Muli akong hinanap ng US Special Envoy na si Robert Haynes. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito pag-aalala, kundi isang komplikadong emosyon. "Alexei, maging tapat tayo. Ginagawang pagkakataon ng Pilipinas ang krisis na ito." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakumpirma ko, hindi dahil sa malakas ang Pilipinas, kaya nag-aalala ang Amerika. Nag-aalala sila dahil mas mabilis at mas malaki ang plano ng Pilipinas kaysa sa kanilang inaasahan. Nagpatuloy si Robert, ang pagsasama-sama ng enerhiya, shipbuilding, pagrerepina at logistics ay hindi isang simpleng pagpapalawak ng industriya. Ito ay isang deklarasyon na nais ng Pilipinas na maging isang kailangan na bahagi ng buong supply chain. Mapait siyang ngumiti at idinagdag, kung mangyari ito, sa hinaharap, mas uunahin ng mga bansang nagpro-produce ng langis sa gitnang silangan ng Pilipinas kaysa sa Japan. Alam kong hindi iyon isang papuri. Ngunit sa loob ng mga salitang iyon, malinaw kong nabasa ang isang katotohanang hindi maikakaila. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nakakaligtas lang. Sila ay isang bansang mas lumalakas sa gitna ng krisis. Pagkatapos ng pulong, isang bagong impormasyon ang ibinahagi sa akin ni Abdullah Al Saud.
Ang UAE at Saudi Arabia ay opisyal ng pinag-aaralan ang posibilidad na magkasamang gamitin ang stockpile bases ng Pilipinas. Mahina ang boses ni Abdullah nang sabihin niya, nagsimula ng tingnan ng mga bansa sa gitnang silangan ng Pilipinas, hindi bilang isang simpleng kliyente, kundi bilang isang strategic hub. At pagkatapos ng ilang sandali, tahimik niyang idinagdag, kung magkatotoo ang planong ito, ang Pilipinas ang magiging oil bank ng silangang Asya. Natigilan ako. Oil bank, hindi isang bansang bumibili ng langis, kundi isang bansa kung saan nagtitipon ang langis ng mundo. Ang isang salitang iyon ay matagal na hindi umalis sa aking isipan. Nang gabing iyon, sabay kong tiningnan ang mapa ng Bataan Stockpile Base at ang mga ruta sa gitnang silangan. Nagsimulang magmukhang magkakaugnay ang dalawang mapa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang kumukuha ng langis. Ang Pilipinas ay nagiging isang bansa kung saan aasa ang buong mundo. Nang lumabas ang resulta ng negosasyon sa Oman, sa unang pagkakataon, kinilabutan ako. Hindi lamang isang simpleng kontrata sa supply ng langis ang napirmahan. Opisyal na ginarantiyahan ng gobyerno ng Oman ang ligtas na pagdaan ng 26 na barko ng Pilipinas at nagdagdag pa ng isang espesyal na probisyon na nagpapahintulot sa paggamit ng kanilang mga daungan sa oras ng emergency. Ito ay isang hakbang na hindi pa nila ginawa para sa ibang bansa. Sabi raw ng opisyal mula sa Oman, ang Pilipinas ay hindi isang simpleng mamimili. Sila ay isang bansang talagang kinakalkula at pinaghahandaan ang mga sitwasyon ng krisis. Sa ganoong uri ng bansa, kailangan nating makipagtulungan sa ibang paraan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kakaibang paghanga. Ang espesyal na pagtrato ng Oman sa mga barko ng Pilipinas ay hindi dahil sa mayaman ang Pilipinas. Ito ay dahil sila ay isang bansang kinakalkula na kung paano kikilos kapag dumating ang krisis. Ang Japan ay nagsasalita tungkol sa sitwasyon pagkatapos ng kontrata, ngunit ang Pilipinas ay nagsasalita tungkol sa sitwasyon pagkatapos ng kontrata. Ang pagkakaibang iyon ang nagpakilos sa Oman. Dumating din ang balita mula sa Qatar. Nakakuha ang Pilipinas ng 2.1 milyong tonelada ng naphtha, habang ang Japan at mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nakatuon lamang sa pagkuha ng langis. Inuna ng Pilipinas na kunin ang naphtha na iniisip na ang kanilang industriya ng petrochemical. Pinuri ng Qatar ang kakayahan ng industriya ng pagrerepina at petrochemical ng Pilipinas at binanggit pa ang posibilidad ng pangmatagalang kooperasyon. Nang marinig ko ang balitang iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto kong ang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa diplomasya. Ito ay isang pambansang sistema kung saan magkakaugnay ang manufacturing, pagrerepina at export. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang humihinto pagkatapos bumili ng langis. Sila ay isang bansang ginagawang mas mahal na produkto ang langis at muling ibinebenta ito. Ang pagkuha ng Pilipinas ng naphtha ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbili ng isang hilaw na material. Nangangahulugan ito na kinakalkula na nila sa kanilang isipan ang buong daloy. Ang naphtha ay dadaan sa kanilang mga refinery, magiging plastic, synthetic resin at fiber raw materials at muling i-export sa merkado ng Asya. Doon ko lang lubos na naunawaan kung gaano kakomprehensibo ang kanilang pag-iisip. Nagsimulang maging balisa ang Japan. Paulit-ulit na sinasabi ni Takahashi sa panig ng Kazakhstan na hindi kakayanin ng Pilipinas ang ganoong karaming supply, ngunit hindi na pumanig sa kanya ang atmosfera sa silid. Maging sa loob ng Japan, nagsimulang maramdaman ang pagbabago. Nagsimulang lumabas sa media ng Japan ang mga ulat na kinaiinggitan ang mabilis na pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas at pinupuna ng mga mamamayan ng Japan ang kanilang gobyerno sa sobrang bagal na pagkilos. Bakit nakakakuha ng sapat na supply ang Pilipinas nang hindi ginagalaw ang kanilang reserba habang hindi ito magawa ng Japan? Isang gabi, habang umiinom, mahinang sinabi ni Takahashi, "Masuwerte lang ang Pilipinas." Ngunit mas maraming galit kaysa kumpiyansa ang nasa kanyang mga salita. Habang pinapakinggan ko iyon, sa unang pagkakataon, naawa ako kay Takahashi. Sa unang pagkakataon, nagsimulang matakot ang Japan sa Pilipinas. Hindi lamang sila nakikipagkumpetensya, kundi nagsisimula na nilang maramdaman na mahirap na itong habulin. Kinabukasan, ipinakita ng delegasyon ng Pilipinas sa negotiation team ng Kazakhstan ang opisyal na datos ng aktwal na kapasidad ng kanilang Bataan at Batangas Refinery Complex.
May kakayahan ang Pilipinas na magrepina ng mahigit 3.36 milyong bariles bawat araw. At hindi lamang ito simpleng pagsunog ng langis para gawing gasolina. Mayroon silang malawak na produksyon ng gasolina, diesel, aviation fuel, naphtha at lubricants at i-export ito sa buong Asya. Ang Pilipinas ay isa na sa 5 pinakamalaking exporter ng petroleum products sa mundo. Nang makita ko ang mga numerong iyon, naramdaman kong nabago ang lahat ng aking iniisip hanggang sa puntong iyon. Matagal kong tiningnan ang Pilipinas sa loob lamang ng kahon ng isang bansang nag-aangkat ng langis. Ngunit sa katotohanan, ang Pilipinas ay isang bansang bumibili ng langis. Ginagawa itong high-value energy product at ibinebenta sa pandaigdigang merkado. Hindi ito isang simpleng manufacturing country. Ito ay isang bansang ginagawang pera ang krisis. Isang sinabi ng Special Envoy sa pulong na iyon ang matagal na tumatak sa aking isipan. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang bumibili lang ng langis para iimbak. Ginagawa naming mas malaking halaga ang langis na iyon. Sa loob ng silid, sa unang pagkakataon, natural na nabuo ang isang atmosfera na mas kaakit-akit ang modelo ng Pilipinas kaysa sa Japan. Nagbabago ang ekspresyon ng mga opisyal ng Kazakhstan. Malinaw kong naramdaman iyon. Ngunit ng gabing iyon, isang bagong krisis ang sumiklab. Isang breaking news ang dumating na isang malaking oil tanker ang inatake sa karagatan malapit sa gitnang silangan. Agad na tumugon ang mga international shipping companies at ilan sa kanila ay nagsimulang pag-isipan na itigil ang paglalayag sa mga mapanganib na lugar. Tumaas ng husto ang insurance premium sa loob ng isang araw at nagyelo ang buong shipping market. Sa loob ng Kazakhstan, muling umusbong ang mga boses ng pagkabalisa. Masyadong mapanganib ang plano ng Pilipinas. Gaano man kahusay ang disenyo ng supply chain, kung sarado ang dagat tapos na ang lahat. Ang mga pro-Russia na opisyal na tila naghihintay ng pagkakataon ay muling nagtaas ng boses. Mas makatotohanan na unahin ang ruta ng Russia ngayon. Hindi rin pinalampas ni Takahashi ang pagkakataong ito. Malinaw niyang sinabi sa pulong, ngayon, hindi na makatotohanang isagawa ang plano ng Pilipinas. Kung sarado ang dagat, lahat ng kanilang plano ay mananatiling isang guhit sa papel. Nag-alinlangan din ako sandali. Ang pag-atake sa tanker ay isang katotohanan at hindi maikakaila na maaari nitong yugyugin ang buong supply chain. Ngunit ang delegasyon ng Pilipinas, kahit sa sitwasyong iyon, ay nakakagulat na kalmado. Ang Special Envoy ay nakaupo ng walang bahid ng pagkataranta at maikli siyang nagsalita. Inaasahan na namin maging ang sitwasyong ito. Biglang tumahimik ang silid. Tahimik siyang naglabas ng isang bagong set ng dokumento. Ito ay ang kumpletong emergency transport plan na inihanda para sa sitwasyong may krisis sa karagatan. Habang tinitingnan ko ang eksenang iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay isang bansang mas lumalakas sa tuwing may krisis. Ang mga bansang hindi handa ay bumabagsak sa harap ng krisis. Ngunit ang Pilipinas, bago pa man dumating ang krisis, ay inihanda na ang kanilang tugon dito. Ang pagtugon kapag dumating na ang krisis at ang pagkakaroon ng kumpletong tugon bago pa man ito dumating ay dalawang magkaibang level ng paghahanda. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-atake sa oil tanker sa buong mundo. Sunod-sunod na nag-anunsyo ang mga international shipping companies na ititigil na nila ang operasyon sa mga mapanganib na lugar at itinaas ng mga pangunahing insurance companies ang kanilang mga premium ng higit sa doble sa loob ng isang araw. Ang Japan at mga bansa sa Europa ay natakot na baka hindi na nila makuha kahit ang mga supply na napirmahan na nila. Muling tumaas ang presyo ng langis at nagpatawag ng mga emergency meeting ang mga gobyerno sa iba't ibang bansa. Sa Situation Room ng Kazakhstan, mas mabigat ang atmosfera kaysa dati. Ang mga pro-Russia na opisyal sa pagkakataong ito ay nagsalita ng may kumpiyansa, tapos na ang plano ng Pilipinas. Gaano man karaming langis ang makuha nila, kung hindi ito makakatawid ng dagat, wala itong silbi. Ang ruta ng Russia ang pinakaligtas. Malinaw ding nangutya si Takahashi sa pulong. Gaano man karaming langis ang makuha ninyo, kung hindi ito makakatawid ng dagat, wala itong silbi. Dito na magtatapos ang Pilipinas. Sa unang pagkakataon, malaki ang aking pag-aalinlangan. Bilang isang energy consultant, kung titingnan ko ang realidad ng malamig, sa sitwasyong sarado ang transportasyon sa dagat, hindi sigurado kung gaano katagal makakatagal ang plano ng Pilipinas. Hindi iyon pesimismo, kundi isang makatotohanang pag-aalala.
Sa pagkakataong ito, inisip kong baka wala na talagang sagot ang Pilipinas. Ngunit ang delegasyon ng Pilipinas ay ibang-iba. Ang Special Envoy, sa gitna ng magulong atmosfera, ang pinakakalmadong tao sa lahat, tahimik siyang naglabas ng isang bagong dokumento. Ito ay ang kumpletong Emergency Transport Plan na inihanda para sa senaryo ng krisis sa karagatan. 3 alternatibong ruta na umiiwas sa mga mapanganib na lugar, pagsusuri sa oras ng paglalakbay, at mga panganib sa bawat ruta, listahan ng mga emergency stopover ports, mga plano para sa suporta sa insurance, at maging ang posibilidad ng escort ng military naval. Nandoon lahat, at hindi pa doon natapos. Pumayag ang Oman na payagan ang emergency docking ng mga barko ng Pilipinas at kinumpirma ng Saudi Arabia na magbibigay sila ng priority loading slots. Ipinahayag din ng UAE na handa silang magbigay ng suporta sa kanilang mga daungan sa oras ng emergency. Tumahimik ang silid. Maging ang diplomatiko ng Japan ay natigilan. Binuksan ni Takahashi ang kanyang bibig, ngunit muli itong isinara. Hindi lang basta pumirma ng kontrata para sa langis ang Pilipinas. Inihanda na nila ang kumpletong paraan kung paano maihahatid ang langis na iyon hanggang sa dulo. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng pagkabigla na para bang sinampal ako sa likod ng ulo. Palaging kinakalkula ng Pilipinas ang pinakamasamang sitwasyon at tahimik nilang inihanda iyon nang walang nakakaalam. Ngunit hindi doon natapos ang krisis. Ang pro-Russia faction sa loob ng Kazakhstan ay nagbigay ng isang halos ultimatum na pressure sa palasyo ng Pangulo. Ang Pilipinas ay mukhang malakas ngayon, ngunit hindi nila kayang labanan ang pressure ng Amerika at Japan sa pangmatagalan. Kung isasara ng Russia ang mga ruta ng export, wala ring magagawa ang Pilipinas. Ang pagpili sa Pilipinas ngayon ay isang desisyon na maglalagay sa buong Kazakhstan sa panganib. Maging sa loob ng palasyo ng Pangulo, ilang opisyal ang nagsimulang magbigay ng opinyon na piliin ang Japan at Amerika. Tumaas ang intensity ng pressure. Nakaupo ako sa isang sulok ng silid. Pinapanood ang daloy ng mga pangyayari at sa unang pagkakataon, nagpasya akong magsalita ng hayagan. Sa loob ng 22 taon, palagi akong nagsasalita batay sa datos at lohika. Bihira akong pumanig sa emosyon. Ngunit sa araw na iyon, iba. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bibig. Nag-alok ang Japan ng mas mataas na presyo. Ngunit ang Pilipinas ay nag-alok kung paano makakaligtas kapag dumating ang krisis. Mula nang magsimula ang negosasyong ito, hindi pa tayo binigo ng Pilipinas sa harap ng krisis. At sa bawat pagkakataon, nagdadala sila ng sagot na hindi natin inaasahan. Lahat sa silid ay nakatingin sa akin. Nagpatuloy ako. Ang dapat nating piliin ngayon ay hindi ang mas mataas na presyo. Ito ay ang bansang mananatiling kasama natin kahit matapos na ang krisis. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang maikling katahimikan ang sumunod. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto kong buong puso kong pinagkakatiwalaan ang Pilipinas. Nang gabing iyon, muli akong hinanap ng US Special Envoy na si Robert Haynes. Iba na ang kanyang ekspresyon. Tahimik siyang nagsalita. Tapat kong aaminin. Akala namin, sinusubukan lang ng Pilipinas na makaligtas. Ngunit ang Pilipinas ay hindi lang nakaligtas. Bumubuo sila ng isang bagong istruktura. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Sa oras ng krisis, hindi naghihintay ang Pilipinas sa Amerika. Gumagawa sila ng sarili nilang sagot. Iyon ang pinakanakakagulat sa amin. At mahina niyang idinagdag. Ngayon, mas nakakatakot ang Pilipinas kaysa sa Japan. Kinilabutan ako nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa bibig ng isang Amerikanong diplomatiko. Nagsimula ng kilalanin ng Amerika ang Pilipinas bilang isang bagong kapangyarihan. Hindi na ito pag-aalala, kundi pagkilala. Nang gabing iyon, isang kagyat na ulat ang dumating sa palasyo ng Pangulo ng Kazakhstan. Ang Saudi Arabia at UAE ay nasa huling yugto na ng pag-uusap para sa magkasamang pag-iimbak ng langis sa stockpile bases ng Pilipinas. Kung magkatotoo ito, ang Pilipinas ay hindi na isang simpleng consumer country. Sila na ang magiging hub na nag-iimbak, nagre-repina at muling nag-export ng langis mula sa gitnang silangan. Matagal akong hindi nakapagsalita habang binabasa ang ulat na iyon. Ilang araw pa lang ang nakalipas, sigurado ako na ang Pilipinas ang unang babagsak sa krisis na ito. Ngunit ngayon, ang Pilipinas na ang bansang nilalapitan ng mga bansang nagpro-produce ng langis. Muli kong kinuha ang mga dokumento tungkol sa Bataan Stockpile Base at matagal itong tiningnan. At ngayon, sigurado na ako, ang Pilipinas
ay hindi isang bansang lumalaban sa krisis. Ang Pilipinas ay isang bansang binabago ang kaayusan ng mundo sa gitna ng krisis. Isang huling pulong para sa negosasyon ang ipinatawag sa palasyo ng Pangulo ng Kazakhstan. Mula sa simula, puno ng tensyon ang silid. Muling iginiit ng Japan ang mas mataas na presyo at advance payment, habang ang Amerika ay nagbibigay ng pressure sa pamamagitan ng di-opisyal na mga channel. Nagpadala rin ng huling babala ang Russia sa Kazakhstan. Kung makikipagtulungan kayo sa Pilipinas, magkakaroon ito ng epekto. Ang silid ay naging isang larangan ng digmaan kung saan nagbabanggaan ang interes ng Pilipinas, Japan, Amerika at Russia. Ang mga diplomatiko mula sa iba't ibang bansa ay lumalapit sa mga opisyal ng Kazakhstan, nagpapalitan ng tingin at nagbibigay ng pressure. Mahirap hulaan kung saan papanig ang sitwasyon. Sa gitna ng magulong sitwasyong iyon, tiningnan ko ang delegasyon ng Pilipinas. Ang Special Envoy ay tahimik na nakaupo, gaano man kaingay sa paligid, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila ba ang lahat ng kaguluhang ito ay bahagi na ng sitwasyong inaasahan niya? Nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan habang tinitingnan siya, at inilabas ng Special Envoy ang kanyang huling baraha. Naglatag siya ng isang bagong set ng dokumento sa mesa. Hindi ito isang simpleng pagbili ng langis. Ito ay ang huling integrated package na kinabibilangan ng pag-iimbak, pagrerepina, muling pag-export ng langis ng Kazakhstan, pangmatagalang pamumuhunan, kooperasyon sa shipbuilding, at paglilipat ng teknolohiya sa pagrerepina. Kasama rito ang priority storage rights sa Bataan Stockpile Base, priority sales rights sa oras ng emergency, at isang pangmatagalang joint profit sharing model. Dahan-dahan ngunit may diin na nagsalita ang Special Envoy. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang bibili ng langis ng Kazakhstan. Ang Pilipinas ay isang bansang kasamang bubuo sa kinabukasan ng Kazakhstan. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ay nakatuon ang tingin sa mga dokumento sa mesa, maging si Takahashi, si Robert, at ang mga opisyal ng Kazakhstan ay walang imik. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Napagdesisyunan na ang sitwasyon. Nagmamadaling nagtaas ng boses si Takahashi. Maaari ring mag-alok ang Japan ng mas magandang kondisyon. Ngayon din, maglalabas kami ng revised proposal na may mas mataas na presyo. Ngunit wala nang bigat ang kanyang mga salita. Isang tahimik na pagbabago na ang naganap sa loob ng silid. Mula sa loob ng Kazakhstan, isang opisyal ang mahinang nagsabi, nag-alok lang ng pera ang Japan, ngunit ang Pilipinas ay nag-alok ng buong industriya. Nang marinig iyon ni Takahashi, hindi na siya nakapagsalita pa. Ang kalmadong ngiti na mayroon siya noong una siyang pumasok sa silid ay ganap na nawala. Sa sandaling iyon, nagsalita si Abdullah Al Saud ng Saudi Arabia sa isang pampublikong pulong. Mula sa isang neutral na pananaw, nais kong magbigay ng isang komento, ang Pilipinas ang unang kumilos ng sumiklab ang krisis. At sa bawat sandali, nagdala sila ng pinakamakatotohanang solusyon sa harap ng krisis sa enerhiya, walang mas mahalagang katangian kaysa riyan. Nanigas ang mukha ng diplomatiko ng Japan at hindi na nakapagsalita. Habang tinitingnan ko ang eksenang iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kasiyahan. Sa unang pagkakataon at ganap, natalo ng Pilipinas ang Japan. Sa huling talakayan sa loob ng palasyo ng Pangulo, hanggang sa huli ay tumutol ang pro-Russia faction. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-alinlangan. Tumayo ako at nagsalita. Nagbibigay ng pera ang Japan. Nagbibigay ng impluwensya ang Amerika. Ngunit ang Pilipinas ay nagbibigay ng isang istruktura na kayang makaligtas kahit sa gitna ng krisis. Kung nais ng Kazakhstan na magkaroon ng sariling energy partner at makalaya mula sa pagiging dependent sa Russia, ang desisyong ito ang maaaring maging simula. Tumahimik ang silid. Nagpatuloy ako. Mula nang magsimula ang negosasyong ito, hindi pa tayo binigo ng Pilipinas. Sa tuwing may krisis, nagdadala sila ng handang sagot. Hindi natin dapat palampasin ang isang bansang tulad nila ngayon. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod. At isa-isang nagsimulang tumango ang mga pangunahing opisyal ng palasyo ng Pangulo. Sa huli, inaprubahan ng Kazakhstan ang isang supply cooperation na nagkakahalaga ng 18 milyong barailes sa Pilipinas. Sa sandaling pinirmahan ang kontrata, naramdaman kong bahagyang nanginginig ang dulo ng aking mga daliri. Hindi ito isang simpleng kontrata sa langis. Ito ang simula ng isang bagong panahon. Pagkatapos ng anunsyo ng kontrata, biglang nagbago ang atmosfera sa mga bansa sa gitnang silangan.
Opisyal na inihayag ng Saudi Arabia at UAE na pag-aaralan nila ang magkasamang paggamit ng stockpile bases ng Pilipinas at ipinahayag ng Oman na palalawakin pa nila ang kanilang plano para suportahan ang mga barko ng Pilipinas. Opisyal na nag-alok ang Qatar ng isang pangmatagalang kooperasyon sa naphtha. Tahimik na sinabi sa akin ni Abdullah, nagbebenta kami ng langis sa Japan, China at Europa. Ngunit ang bansang pinakaligtas at pinakamataas na makakapagbigay ng halaga sa aming langis ay ang Pilipinas. Mapait ding ngumiti si Robert Haynes at sinabi, ang Pilipinas ay hindi na isang simpleng kaalyado. Sila na ay isang bansang gumagawa ng sarili nilang laro. Kinilabutan ako nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ito ang sandali kung saan kinikilala ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo ang Pilipinas. Nang gabing iyon, sabay-sabay na itinampok ng international media ang Pilipinas. Iniulat ng media sa Japan na nakakuha ang Pilipinas ng supply na sapat para sa mahigit 100 araw nang hindi ginagalaw ang kanilang reserba. Tinawag ng media sa gitnang silangan ang Pilipinas na pinakamabilis na kumilos sa gitna ng krisis. At sinuri ng media sa Amerika na ang Pilipinas ay umuusbong bilang energy hub ng Timog Silangang Asya. Hanggang gabi, tiningnan ko ang mga naglalabasang ulat. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nag-aalala ang mundo para sa Pilipinas. Ngunit ngayon, pinapanood ng mundo ang Pilipinas. Sa simula, inakala kong ang Pilipinas ang unang babagsak sa krisis na ito. Ngunit ngayon, ang Pilipinas na ang unang hinahawakan ng mundo. Pagkatapos ng opisyal na anunsyo ng kontrata sa Kazakhstan, ang reaksyon ng international community ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa inaasahan. Itinuon ng media sa Japan ang kanilang ulat sa katotohanang nakakuha ang Pilipinas ng supply na sapat para sa mahigit 100 araw nang hindi man lang ginagalaw ang kanilang reserba. Nang lumabas ang ulat na iyon, umulan ng batikos sa gobyerno ng Japan. Bakit hindi nakapaghanda ang Japan tulad ng Pilipinas? Tinawag ng media sa gitnang silangan ang Pilipinas na pinakamabilis kumilos at nagbigay ng pinakamakatotohanang solusyon sa krisis na ito. Naglabas ng mga analysis articles ang mga pangunahing media outlet sa Amerika na nagsasabing ang Pilipinas ay opisyal ng umuusbong bilang energy hub ng Timog Silangang Asya. Habang binabasa ko ang bawat ulat, lubos akong nabigla. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, lahat ay nagsasabing ang Pilipinas ang pinakamapanganib na bansa. Ngunit ngayon, sinasabi nilang sila ang pinakahanda. Sa loob ng 22 taon kong karera, ngayon ko lang nasaksihan na ganito kabilis at ganap na bumaliktad ang pananaw ng mundo. Ang mga bansang nagpro-produce ng langis tulad ng UAE, Saudi Arabia at Qatar ay nagsimulang seryosong pag-aralan ang paggamit ng stockpile bases ng Pilipinas. Aktibong pinag-usapan nila ang isang modelo kung saan iimbakin nila ang kanilang langis sa Bataan at Batangas stockpile bases ng Pilipinas at irerepina o ibebenta ito kapag kinakailangan. Ang Pilipinas ay nakabuo ng isang istruktura kung saan mayroon silang priority sa paggamit sa oras ng emergency at sa normal na panahon, kumikita sila mula sa storage fees at refining profits. Hindi na sila isang bansang bumibili lang ng langis, kundi isang bansa kung saan nais ipagkatiwala ng mga bansang nagpro-produce ng langis ang kanilang yaman. Huli nang sinimulan ng Amerika at Japan na pag-aralan ang stockpile-based model ng Pilipinas. Sa loob ng Japan, lumakas ang kritisismo kung bakit wala silang stockpile system tulad ng sa Pilipinas. Habang pinapanood ko ang daloy ng mga pangyayari, tahimik kong naisip, hindi na ang Pilipinas ang bansang naghahanap ng langis. Ang mundo na ang nangangailangan sa mga pasilidad ng imbakan ng Pilipinas. Ang pagbabagong iyon sa posisyon ay napakapundamental. Isang tanawin na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko sa diplomasya ng enerhiya. Nagpasya ang palasyo ng Pangulo ng Kazakhstan na ipadala ako mismo sa Pilipinas para sa mga susunod na kooperasyon. Pagbaba ko pa lang sa eroplano, may naramdaman na akong kakaiba. Mula sa paliparan patungong Bataan, kahanga-hanga ang tanawin sa labas ng bintana. Maayos na mga kalsada, mabilis na mga truck ng kargamento, at sa malayo, ang dambuhalang mga refinery na nakikita sa likod ng mga usok. Ang tanawin na iyon ay naglalaman ng dahilan kung bakit hindi natitinag ang bansang ito sa gitna ng krisis sa enerhiya. Pagdating ko sa Bataan Stockpile Base, natulala ako. Isang dambuhalang espasyo ng imbakan na walang katapusan na hinukay sa ilalim ng lupa
sa mga bato at granite. Mula sa ibabaw, hindi mo mahuhulaan ang laki nito. At ang mga imbakan na iyon ay direktang konektado sa mga refinery sa tabi nito sa pamamagitan ng mga pipeline. Ang pag-iimbak, pagre-repina at pag-export ay konektado sa isang organic na sistema. Ipinaliwanag ng isang opisyal sa lugar, mahigit 40 taon nang binubuo ng Pilipinas ang sistemang ito mula noong oil crisis. Binuo namin ito, hakbang-hakbang, bilang paghahanda sa pagdating ng krisis. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng malalim na pangingilabot. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagkataon lang na lumakas. Sila ay isang bansang matagal nang naghahanda para sa krisis sa loob ng ilang dekada. At ang paghahandang iyon ay para sa sandaling ito. Sa huling araw ng aking pagbisita sa Pilipinas, isang hindi inaasahang tao ang aking nakaharap, si Kenji Takahashi. Siya rin ay ipinadala ng gobyerno ng Japan para siyasatin ang mga pasilidad ng enerhiya ng Pilipinas. Inakala kong magiging awkward ang aming pagkikita, ngunit iba na siya. Ang kalmadong ngiti na nakita ko sa unang pulong sa Kazakhstan ay ganap na nawala. Matagal siyang walang imik habang tinitingnan ang Bataan Refinery Complex at ang stockpile base. Pagkatapos ay tahimik siyang nagsalita, "Minaliit natin ang Pilipinas." Wala akong idinagdag sa kanyang sinabi. Muli siyang nagsalita, "Mukhang hindi lang nalampasan ng Pilipinas ang krisis. Sila ang unang lumikha ng kaayusan pagkatapos ng krisis." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, hindi awa ang naramdaman ko para kay Takahashi, kundi pag-unawa. Sinubukan lang ng Japan na iwasan ang krisis. Ang Pilipinas ay naghanda para sa pagkatapos ng krisis. Ang pagkakaibang iyon ang lumikha ng lahat ng resultang ito. Sa eroplanong pabalik, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana. Dahan-dahang nawala ang baybayin ng Pilipinas sa ilalim ng mga ulap. Dahan-dahan kong binalikan ang mga nagdaang linggo. Naalala ko ang sandaling sigurado ako sa situation room ng Kazakhstan na ang Pilipinas ang unang babagsak. Naalala ko rin ang eksenang may kumpiyansang sinabi ni Takahashi na sa huli magtatago ang Pilipinas sa likod ng Amerika. At naalala ko rin ang sandaling pumasok ang delegasyon ng Pilipinas sa silid ng pulong. Walang sino mang nagpakita ng emosyon, walang sino mang nagtaas ng boses. Ngunit ang bawat dokumentong kanilang inilalabas ang siyang nagbago sa lahat. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang isulat ang aking huling ulat. Isang ulat na may 12-dosenang pahina ng pagsusuri, ngunit ang konklusyon ay 2 linya lamang. Ang Republika ng Pilipinas ay hindi na isang maliit na bansang nag-aangkat ng enerhiya. Ang Republika ng Pilipinas ngayon ay isang estratehikong bansa na nagpapakilos sa pandaigdigang kaayusan ng enerhiya. Matapos kong isulat ang pangungusap na iyon, matagal kong tiningnan ang screen at sa aking isipan, naisip ko, ang Pilipinas ay isang bansang mas lumalakas sa tuwing may krisis. At ang isang bansang tulad niyan ay hinding-hindi maaaring baliwalain ng mundo. Sa kwentong ito, aling aspeto ng Pilipinas ang pinakanag-iwan ng marka sa inyo? Isang republika na tahimik ngunit tuloy-tuloy na naghanda. Ginawang aral ang epekto ng oil crisis ilang dekada na ang nakalipas. Isang bansa na hindi natitinag kapag dumating ang krisis, kundi isang bansang may lakas na mas maging matatag sa gitna nito. Salamat sa panunood.